So magandang araw po sa inyo at ngayon ay makakasama natin si Assistant Division Chief Procurement Management Department ng COMELEC, si Sir Edmond Tamundong. Magandang araw po sa inyo, Sir. So, can you tell us about yourself po? Sino po ba si Edmond Tamundong? Actually, simple lang naman ako. So, laking tundo kumbaga. Tapos, nakagraduate ng scholar sa Pamantasan ng Sud Maynila. And then, dahil nga ang practicality sa buhay, hindi nakapasa ng BS Chemistry ang aking course, ang layo sa government. So, practicality, and then napasok ako ng kapatid ko dun sa COMELEC as casual. And then, yun, tuloy-tuloy na, naging regular, nakapasa ng civil service, mababa muna, clerk 4, and then, na-promote, dahil nga napunta ako sa linya ng procurement. Nung lumabas yung, kumbaga, nung time na yon, wala kasing masyado nag-handle o parang, kumbaga, strict na sumusunod sa batas ng procurement. So kami yung mga nag-training, and then dahil nga nalinya ako dyan, at nalaman ko na yung mga procedure at processes ng procurement, na-promote hanggang maging supervising admin o assistant division chief ng procurement department. Isa sa mga assistant division chief ng procurement management department ng COMELEC. So, ano po yung pinaka parang function po ninyo dito po sa department or sa COMELEC? Pinaka main function namin is sundin o kumbaga make sure na masunod namin yung batas ng procurement. Kasi buong agency, syempre, susunod dun sa batas na yon. Lahat ng mga government agencies, number one yung COMELEC, syempre. Dahil pag hindi, kaso ang lalabas doon pag walang, pag hindi nasunod ang batas. So, yun ang function namin. Hindi kami yung Bids and Awards. So, iba yung Bids and Awards, may sarili yun na, kumbaga, kine-create ng aming Commission and Bank. Kami po nag-a-assist doon sa Bids and Awards. So, paggawa, lalo na sa division ko, tatlo kasing division yun eh. So, sa amin is Procurement Planning and Management Division. Tapos, merong Box Secretariat Division. Tapos, merong Contract. So, kung mapapansin ninyo, magpaplano muna and then dadaan sa box, sa Bids and Awards, yung isang division na yun. Tapos, yung contract, magagawa ng contract para magkokontrata yung at mga mananalong mga bidder. So, gaano po kayo katagal dyan sa Commission on Elections? Sa ngayon, kasi simula nung nag-casual ako doon, 2003. Tapos ngayon, siguro 2021, 2020. Pero doon sa department namin, yun na nga, na-create simula 2018. Simula 2018, yun, naging kami yung mga umpisang mga officers doon eh. Kaya, yun. So, ilang taon yun, mula 2018 hanggang 2024. Kaya halos kabisado ko na yung, kumbaga, yung proseso ng procurement. At dapat naman, kasi nga, doon ako binabayaran eh. Medyo malaki-laki ang binabayad ng COMELEC at dapat talaga ipakita namin. Sumusunod kami sa batas ng procurement o 9184. Tapos maayos yung aming pagkakaprocure doon sa mga kailangan ng commission o para sa election. Yun po. So, sa loob po ng 21 years na nasa Commission on Elections po kayo, tapos 6 years naman sa Department ng Procurement, ano po yung parang naging pinaka-paborito po ninyong ginagawa dito po sa COMELEC? Gusto ko talaga IT. Ang plano talaga, ma-regular ako and then IT. Tapos mag-IT sa information technology ako. Yun, kumbaga, mahilig kasi ako sa mga gadget. Yung ganun. So, nangyari, dahil nga nalinya na ako sa procurement, napunta ako dun sa may procurement. Ang nakita kong pinaka-downside o parang problema sa procurement, na alaman ito at lagi itong sinasabi ng, kumbaga, nag-handle ng mga rules, yung Government Procurement Policy Board, GPPB, na sila naman yung sa lahat ng agency nag-handle ng mga training tungkol sa procurement at pati yung mga updated rules ng procurement. So, sa akin, ang pinaka-mahirap sa procurement, parang sa akin challenging at sabi ko sakto. Dahil kumbaga, yun ang gusto ko talaga eh. Nakikita ko kumbaga nakakapag-isip ako in advance. Is yung planning. Kaya kung mapapansin ninyo, kanina sinabi ko nga, nasa Procurement Planning and Management Division ako. So yung mga pagpaplano pagdating sa procurement, medyo challenging sa akin. Kaya nagustuhan ko na siya.
Sabi ko, dito ako. Hindi ako nag-apply sa back secretariat. Gusto ko dito ako sa planning. Kaya ngayon, nagpaplano. Nagtuturo din kami sa mga offices, departments namin sa commission. Kung paano yung tamang pagpaplano ng procurement. Medyo boring, o kaya parang hindi nasusunod. Pero, syempre, gagawin lang namin yung trabaho namin na magturo kung paano ba yung tama. Based dun sa rules ng 9184. Isipin nyo po, billion na pera ang ginagastos ng gobyerno. Tapos hindi maayos pala yung madideliver ng mga services at goods. Medyo lugi ang gobyerno pag ganun. Pero dahil nga pag maayos ang plano mo, kumbaga pinag-aralan mo yung mga projects mo, ang tawag namin doon procurement projects, na pag-aralan ng maayos bago pa ma-start yung implementation of procurement, maganda yung delivering. Yun, nakaka-challenge yun sa akin. Kaya yun ang mas, ngayon sa akin trabaho, yun ang gustong-gusto ko. Talagang dapat pag-usayan ko, kumbaga. Okay, salamat po sir sa pagbabahagi. Muli po si Sir Edmund Tamundong, ang Assistant Division Chief ng Procurement Department Management ng COMELEC.